Halos 2 buwan matapos maaresto ang real estate magnate na si Delphine Lee sa umunoy nasa likod ng isang housing loan scam, kinasuhan naman na mga umunoy biktima niyang homeowner sa Bacolor, Pampanga, ang Pag-ibig Fund. Nireremita raw kasi ng Pag-ibig ang mga bahay ng ilang hindi nakakabayad ng loan. Pero hindi raw ito pwede base sa kasunduan ng ahensya at kumpanya ni Lee. Ang mainit na balita, hatid ni GMA News stringer Romel Ramos. Taong 2008 nang pumasok sa kasunduan ng real estate developer na Globe Asiatic at Pag-ibig Fund, kung saan tumanggap ang Globe Asiatic ng mahigit 6 na bilyong pisong pondo para sa housing project sa Pampanga. Pero mga ghost borrower daw ang ginamit ng Globe Asiatic kaya tinigil ng Pag-ibig ang pagpapatupad ng Memorandum of Agreement. Taong 2010 ang sampahan ng syndicated staff ang may-ari ng Globe Asiatic na si Delphine Lee, iba pang opisyal ng GA at isang abogado ng Pag-ibig Fund. Nitong Marso, naaresto sila at nakakulong na sa Pampanga Provincial Jail. Pero ngayon, hindi na lang sila ang may kaso kaugnay ng Severa Housing Project sa Bacolor, Pampanga. Pati ang Pag-ibig Fund, sinampanan ng kasong sibil ng mga homeowner. Nitong Abril 21, nagsampa ng kaso ang mga residente ng Severa Home Subdivision sa Bacolor dahil sa paglabag daw ng Pag-ibig Fund sa kanilang karapatan. May mga nagpupunta raw kasing tauhan ng Pag-ibig na may dalang foreclosure order dahil di raw nakakabayad ng housing loan ang mga homeowner. Nagbanta sila na mareremata ang mga bahay kapag di nabayaran ng utang. Pero sabi ng mga homeowner, di dapat marimata ang mga bahay nila sa ilalim ng Memorandum of Agreement, Collection Servicing Agreement at Funding Commitment Agreement sa pagitan ng Pag-ibig at Globe Asiatic. Sa ilalim kasi ng MOA, kung di makabayad ng housing loan ng homeowner, bibilhin ng Globe Asiatic ang kanilang account. Hanggang 5 taon daw ang buyback guarantee ng kumpanya. Kaya kung may utang naman daw ang mga homeowner, ito ay kay Delphine Lee at hindi sa Pag-ibig. May mga option si Delphine Lee pag ang isang tao ay hindi na nakapagbayad. Dahil siya yung kolektor eh. Si Delphine Lee, ang kolektor ng Pag-ibig noong araw, bago ginanyan po ng Pag-ibig yung kanilang MOA. In fact, ginanyan po ng Pag-ibig yan, wala silang karapatan. Yung po sinabi ng Branch 58, hindi dapat ninyo pinutol yung MOA, dapat tuloy-tuloy yan. Ayon sa mga homeowner, nasa 250 bahay na ang narimata ng Pag-ibig. Bago ihain ang kaso, ilang beses silang nakipag-usap sa Pag-ibig pero walang malinaw na sagot ang ahensya. Masusundan pa raw na iba pang kaso ang isinampang kasong sibil. Ayon naman sa Pag-ibig Fund, wala pa silang kopya ng kaso kaya di mo na sila nagbigay ng pahayag. Romel Ramos, GMA News.